Hello mga kabibig, welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Naku po, pinagtatawanan, kinantsawan ni Direk Daryl Yap. Itong mga kain suka celebrities. Itong mga noon ay ayaw kay Bongbong Marcos, hindi sinuportahan si Marcos, sila ni Robredo ang sinuportahan. Ngayon nakiparty, sayawan, inuman, party-party, sing-along, kasama si BBM at saka ang asawa ni BBM na si Liza Marcos. At isa sa kinantsawan ni Direk Daryl Yap ay itong si Pokwang at si Pinky Amador na alam natin na solid kakambeng. Nako po, kinain ang pride. Sukat alam. Kumakain ng suka talaga, sukat talaga kabibig. Kaya tawang-tawa si Direk Daryl Yap sa mga artistang ito na akala natin ba solido yung pakipaglaban nila sa sabi nilang good governance, pakipaglaban nila na si Lenny talaga ang totoong dapat umupong presidente. Si Lenny ang dapat butuhan. Let me educate you. Pero ngayon, para yatang biglang tumahimik at biglang nag-ride on at biglang kumampi na sa kabila. Nasaan na yung mga sobrang lakas tama niyong pakikibaka na si Lenny at hindi si BBM ang dapat ihalal na presidente. Ngayon, okay sila ni BBM. Si BP Sara na naman ang tatargetin nila. BP Sara naman ang mali. BP Sara pala ang hindi tama na choice ni BBM. Oh, bigla ang bilis nilang ang bilis nilang maghanap ng pwedeng sasalo sa kanilang pagiging kainsuka, di ba? Kasi si BP Sara tahimik lang, si BP Sara gagawin nating siya ang rason kung bakit bigla tayong pumanig kay BBM kasi wrong choice siya as VP. Ay, nako kabibig si Sharon Tuneta talaga. Ito kabibig ha. At talagang pinost ni Direk Daryl Yap. Ito yun ha. Grabe, Direk Daryl Yap. Sabi ni Direk Daryl Yap kabibig, hanapin kabibig ha. Ito. Ito pala. Ito ang sabi ni Direk Daryl Yap. Dati, akala ko, malakas na ang loob ko. Akala ko, makapal ang mukha ko. Pero nung nakita ko ang mga pictures na Pokwang at Pinky Amador sa paparty ni Bongbong Marcos, isa pala akong mahiyain. Yung isa, inalipusta si Ella Cruz dahil sa pagsuporta sa Marcos. Yung isa, akala mo kung sinong santa sa pag-iinarte at pagsigaw ng magnanakaw at human rights. Ayun, present sa pa-buffet ng suka. Walang masama kung nagbago na ang kanilang paniniwala. Or baka wala silang hapunan ng gabing yun. Ang masama ay yung sakit ng salita, panlilibak, at panghuhusga nila sa kapwa nung panahon ng kampanya. Hindi na mababawi iyon. Kaya may respeto na ulit ako kay Cherry Pie. Tama itong point ni Direk Daryl Yap. Walang masama kung nagbago na ang kailang No, walang problema yon. Ang malaking problema, yung ginawa nila, yung statement nila, yung panlilipak nila, panghuhusga nila kay BBM that time, parang kinakain, sinusuka. Bakit? Sabi dito ng Direk Daryl Yap, wala namang problema, di ba? Pero hindi makakalimutan yun ng tao. Oo. Hindi talaga yung pag-iinartin nyo, yung statement ni Pokwang, hindi makakalimutan yun. Ngayon, ang nangyari is, pa-party-party sila. Happy-happy sila. Tingnan dito. If you remember, ito yung statement ni Pokwang laban kay Ella Cruz. Nak, Ella Cruz, tanggap ko pananaw mo sa politika at respeto ko ang sino mang sinusuportahan mo, pero sa usapang history, di ako sasang-ayon sa iyo, Nak, dahil maling-mali. Mabuti pang ibalik na kita muli sa dagat na mayaman sa ayod ang dagat, nakakatalino daw yan at hashtag Ariana. At nasa gidiling mo pa talaga si Satanas nito. Nabulat yan naging tao. Sa bagay, kamping din naman yung pinsan ni Mar. Taray,
Poknat says, "Nak, masarap pala ang kain suka. Nak, isang maleta ko eh." From Yang yan. Kain taingi, suportado kaya pala bobo din. Gagi, kain suka talaga sila. O, tingnan nyo kabibig ha. Komento yung mga netizen. This one age like milk. Komedyante nga eh, ano ba? I was just curious, where did they get the money to fund this? And what is the occasion all about? If it's the families, I hope no public funds use grandioso. The iodine is not iodinizing any meow for the poking. Uso na yung pink, suka now, kain later. Na kailangan ko pala ng iodine from Tinig ng Bayan. Isang parte lang palang katapat. Ew. O, yun ha. Yun ang mga komento ng mga netizen laban sa pictures na lumalabas ngayon na si Pokwang ang sentro at si Pinky Amador kain suka daw. Wala, grabe naman yung kabibi. Wala namang problema. Wala namang problema kung mag-transfer ka sa other parties or whatsoever. Pero ang sabi ng Duterte, ang problema yung panlilipak mo, yung pang-alipusta mo nung time ng eleksyon. Kasi nakatatak na yun sa utak ng maraming tao. Nakatatak na yun sa mga loyalista. Pero ngayon, wala talaga eh. Ganon talaga ang nangyari ngayon. Party-party, enjoy-enjoy. Kasi friendship sila sa First Lady. Wala nang problema maging friendship sa First Lady. Ano ba yan ito? Ito pala yun, oh. Pokwang ay nandyan. Di ba sa tunod campaign, grabe ang mga salita niya against BBM? Di ba, if you still remember, sabi ni Pokwang, ina-unfriend niya yung mga friend niya na di umano yung mga supporters ni Bangag. Tapos, sinisingil niya yung mga friends na may utang na supporters ni Bangag. I don't know, di ba? It's all about money, sabi ni Enbert Milia. O, yan kabibig, ha? Oh, ito, oh. Kaya nga non-stop na mga adulas ng artista ang pinapanood ko ngayon ng KMGS YouTube pa. Yun pala. Kalad ka na pati ba naman ikaw? Ala ka. Yan oh. Wala namang problema. Uy. Puro taga ABS-CBN yata to ah. Oh, yung iba, hindi taga ABS-CBN. Ang pamilya sa GMA7, kainsukan. Ganun talaga, kung sino yung nakaupo, dapat talaga, tinawag mong mga magnanakaw noon, kabanjing ko na ngayon, Pokwan spotted Marcos party with Liza Marcos. Meaning, kabanjing niya mga pinks at mga magnanakaw na sinabi nyo. Meaning, maliban sa kainsuka kayo ang totoong enablers. Oh, tama din. Tama din. Oh. Tila hindi makapaniwala ang maraming netizens sa mga larawang kumakalat sa social media kung saan si Pokwang ang kilala noong kritiko ng mga Marcos last 2022 election ay tila kabanding pa ngayon ni F. Eliza Marcos. Paldo yarn. Palabing sinasabi ng narako, "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Wala na sigurong pera, sabi ni Kim Pastorel. Nangangailangan na sila ng pera lalo na pag walang project from Fred Art. Kain suka. Well, ganun talaga ang artista. Kung saan yung may grasya, dun siya pupunta, di ba? Yun ang kanilang trabaho, yun ang kanilang nature na hanap buhay para to survive. Pero sabi ng Direk Daryl Yap, yun ang nakakasama kasi marami kang nasabi, marami kang panglilibak, pangiinsulto sa tao noon na kinaiinisan mo at ayaw mo talagang makita. Pero ngayon, nag-iba ang panahon. Parang, ito hindi natin ito Lenny Kiko all the way. Kasi unang-una sila ang may malinaw na plataforma, no, para sa bayan. And of course, syempre alam naman natin si BP Lenny, marami na siyang ginawa at marami pa siyang gagawin. Actually, yung iba dyan, I don't know, ayoko na lang talaga pero siya talaga, ang dami niyang ginawa para sa ating lahat. Kaya ako pag nagtatanong ako, bakit mo kinekeme si ganyan? Anong nagawa niya? Wala silang masagot, hindi ba? Lenny Kiko all the way. Kasi unang-una sila ang may malinaw na plataforma, no, para sa bayan. And of course, syempre alam naman natin si BP Lenny, marami na siyang ginawa at marami pa siyang gagawin. Actually, yung iba dyan, I don't know, ayoko na lang talaga pero siya talaga, ang dami niyang ginawa para sa ating lahat. Kaya ako pag nagtatanong ako, bakit mo kinekeme si ganyan? Anong nagawa niya? Wala silang masagot, hindi ba? So yun, kabibig, yun ang usap-usapan ngayon.
Yun ang trending, itong dalawa, si Pinky Amador at yung mga ibang kakamping like Pokwang, pinag-usapan talaga to sa social media ngayon, Kabibig. Yung Kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Kainsuka nga ba ito, Kabibig? Ay, nako. Ito ha. Ito si Mr. Real Talker. Sige, panood ko sa iyo kung ano ang reaction ni Mr. Real Talker tungkol kina Pokwang at Pinky Amador. Ito. Another kain suka! Sus, Mariosep nitong si Pokwang. Sus, Ginoo. Naalala niyo pa mga lords, no? Nung during kampanya, di ba? Si Pokwang mismo, binatikos niya si Ella Cruz. Dahil sa pagsuporta ni Ella Cruz, di ba? Kay BBM. Balikan natin ang sinabi ni Pokwang, no? Kay Ella Cruz, sabi niya, "Nak, Ella Cruz, tanggap ko pananaw mo sa politika at respeto ko ang sinuman sinuportahan mo. Pero sa usaping history, di ako sasang-ayon sa iyo, Nak. Dahil mali, maling-mali. Mabuti pang ibalik na kitang muli sa dagat, Nak. Mayaman sa iodine ang dagat. Nakakatalino daw yan." Di ba? Grabe kung makabatikos kay Ella Cruz. Pero ngayon, itong hinayupak na si Pokwang. Hinayupak na rin. Kain suka! Support na support kay Liza Marcos at kay BBM, di ba? Apaka-ipokrito. Napaka-plastic tong mga hayop na to. Di ba? Walang paninindigan. Grabe pa kung makapanglait sa atin dati, no? During election. Pero ngayon, iba din talaga, Pokwang. Kaya ka hinihiwalayan. Huwag naman Kaya, ganun. kaya kayo hinihiwalayan ng mga asawa nyo eh. Wala kayong mga paninindigan. Hala ka. Naku, pasaan-saan na ang istorya nito. Pero sabi nga nila kung iniisip ko din kay Pokwang kasi yung mga wala na siya major projects, tapos nangangailangan siya ng pera. Well, wala siya magagawa kundi makipagplistikan or join sa events. It's because she needs money. She needs money para to sustain her life, tapos mga may babayarin. Pero I'm sure naman sa puso ni Pokwang, Leni Robredo pa rin yan. Pero dapat kailangan niyang magtrabaho para sa pamilya. Pero nga, yun nga ang sabi ni Direk Daryl Yap. Walang problema yun, magtrabaho ka. Pero ang nakakapangit lang, yung estilo mo noon, sobra kang na niyurakan mo yung pagkatao ni BBM, pati si VIP, yung mga DDS noon, parang diring-diri ka sa mga DDS. Pero ngayon parang kinakain mo na lahat mga sinasabi mo. How about kay Pinky Amador? Meron din kay Pinky Amador ha. Si Pinky Amador, grabe ito magsalita tungkol sa mga DDS noon. Ito Kabibig. Ito pala yung post ni Pinky Amador noon. 49 years ago, September 21, 1972, si Marcos daw, martial law. Tapos, glorious only for them and their hashtag cronies. No to political revisionism, supporting all those who dare to call a spade and uphold the truth. By the way, yung mga Marcos apologists and DDS who post lies and garbage will be blocked. Pero ngayon, paano na yung Pinky Amador? Akala ko mga Marcos loyalist. So nakisama ka sa sa pinaka-head ng Marcos loyalist, si BBM, si Liza Marcos. Ibablock ka rin ba nila? Hindi na niya ibablock? Paano na yan? Diba? Paano to? By the way, yung mga Marcos apologists and DDS opposed lies and garbage will be blocked. Marcos not hero, never forget. Marcos magnanakaw, no to BBM. Love in the time of Corona, attitude of gratitude. Nakakatawa yung hashtag niya. Lahat ng hashtag niya kinain na. Sinusuka, kinakain. Nakakatawa, never again, martial law, and so on and so forth. Diba? Parang yung tayo mga DDS, hindi tayo kain suka.
kung sino yung pinaglalaban natin hanggang dulo pinaglalaban natin hanggang 2028 or kung sino mang Duterte uupo. Pero sila, natalo lang si Leni Robredo, natalo lang si Kiko Pangilinan sa Vice President. Ako, nagsipalian naman, nag-move from one place to another. Di ba? Nakakatawa. Naku, kabibig, ano ba naman? Ito pa mga komento. From never again to let's enjoy the party. From never again to why not? To never again to together again. Hala. When the price is right, kain suka. From never again to together again sa pondo. Kain suka. Kaya gusto kong kung tong si Derek na to taba ng utak, love it. It's no longer about political differences. It's all about moral differences. Tama. Iba ka talaga sumatranscript, Derek. Kung among klitin na manood mo at followers mo, kain suka nga. Suka, kain, tae, kain. Ala ka. Ito yung nagustuhan ko. Yung isa, inalipusta si Ella Cruz sa suporta kay Marcos. Yung isa, akala mo kung sinong santa pag inatap si Gao. Wala namang masama kung nagbago ang kanilang paniniwala or baka wala silang hapunan ng gabing yun. Walang hapunan meaning walang project, walang engagement, and so on and so forth. So, nangangailangan sila ng gatong. Di ba kami? Naintindihan naman yun, party naman yun, pero hindi talaga makakalimutan ng tao. Ang masama ay yung sakit ng salita, panlilibak at panghuhusga nila sa kapwa. Nung panahon ng kampanya, hindi na mababawi iyon. Tama. Well, si BBM at si Lisa, walang pakialam sila na pinklawan to. Ganun talaga ang buhay, puro plastikan sila. Pero yung mga mahihirap na tao, yung mga ninyoraka ni na Pinky Amador at Pokwang dahil hindi makasundo sa kailang vibes ni Lenny, ganun. Parang ano ba? Tama si Direk Dayang, ang masama ay yung sakit ng salita, panlilibak at panghuhusga nila sa kapwa. Noong panahon ng kampanya, hindi na mabawi yung let me educate you kasi bobo ka. Yung mga statement na ganun mga kapipig. So yun lang kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na pag-uusapan. Mas lalo silang mas lalong hindi na sila kapapaniwalaan ng mga tao. Kasi kung talagang you really stand firm on your decision and beliefs, sabi talaga, yan, solid camping talaga yan. Kahit si Marcos na ang presidente, hindi yan sumali noon sa ibang artista na nag-transfer kay Marcos. Yun, may dignidad yun. Posible pang aarangkada siya. Pero yung iba, ganun, kain suka. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Alam nyo kung sino ang hindi kain suka? Ang mga DDS, ang mga Duterte supporters. Kahit magkalugmok-lugmok man, kahit sirang-sira ang pangalan ng mga Duterte, nandyan pa rin sila. At naniniwala sila na darating ang panahon na makakaahon ang mga Duterte at babalik sa upuan at kung mga taong minamaliit ang mga Duterte, may araw din kayo. Yun kabibig ha? Yun ang totoong solid supporters. Bye everyone, see you next time.